Sa bawat pagtapak ng kanyang custom-made na lubutin sa marmol na sahig ng Montemayor Tower, tila may invisible na kuryenteng dumadaloy sa paligid. Ang mga empleyadong karina'y nagmamadali ay tila naging mga estatwa sa gilid, nagbibigay daan sa nag-iisang Solen de Villaluz. Hindi siya basta-basta naglalakad, bawat takbang niya ay may ritmo ng kapangyarihan. Ang kanyang baba laging nakataas, sapat lang para makita ang lahat, pero di para magmukhang naghahanap ng pansin. Dahil sa mundo ni Solen ang pansin ang kusang umahanap sa kanya. Ngunit bago natin silipin ang susunod na tagpo, sa marangyang buhay na ito, isang mapitagan at mainit na pagbati muna sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa bawat pintig at bawat buntong hininga ng kwentong ito. Ngayon, ihanda ang inyong mga sarili sa banggaan ng yaman, dangal at pusong ayaw pang sa unang kabanata ng buhay ni Solen. Sa rurok ng lipunan kung saan ang bawat pakikipagkamay ay may katumbas na kontrata at ang bawat ngiti ay may nakatagong agenda, si Solen de Villaluz ay ang reynang walang korona. Anak ng isang tycoon na ang yaman ay hindi na mabinang sa dami ng zero. Si Solen ay pinalaki sa gitna ng pilak at ginto. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may isang bagay na hindi niya makuha, isang pitik lang ng daliri. Ang atensyon ni Valerius Thorn Montemayor. Si Valerius ang tanging lalaking tila hindi tinatabla ng kanyang ganda at yaman. Siya ang CEO na ang puso ay tila gawa sa asero, malamig at mailap. Para sa ibang babae, si Valerius ay isang panaginip. Para kay Solen, siya ang misyon. Ito ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, ito ay isang laro ng old money pride. Kung sana isang babaeng sanay na sinusunod ay makakatagpo ng kanyang katapat. Isang romantic comedy na puno ng matatalas na salitaan, sopistikadong kulitan at ang walang katapusang pagtatangka ni Solen na tunawin ang yelong bumabalot sa puso ni Thorn. Bit-bit ni Solen ang isang thermal carrier na gawa sa mamahaling balat ng ostrich. Sa loob nito ay ang mainit-init pang kare-kare na sadyang ipinaluto niya sa kanilang personal chef. Walang pabebe, walang pag-aalinlangan. Dire-diretso siyang pumasok sa pribadong elevator na tanging ang pamilya Montemayor at mga piling bisita lamang ang may access. Alam ng lahat ang mukha na Solen, ang pigilan siya ay katumbas ng pagpapatalsik sa sarili sa trabaho. Nang bumukas ang pinto ng executive suite sa top floor, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling leather at sandalwood, ang amoy ni Valerius. Ngunit hindi ang bango ng binata ang unang kumuha sa kanyang atensyon, kundi ang eksenang bumungad sa kanya sa loob ng opisina. Ang sekretary ni Valerius, isang babaeng nagngangalang Miss Diaz na tila nakalimutan ang konsepto ng office decorum, ay nakasandal sa gilid ng mesa ng binata. Ang suot nitong blouse, kulang na lamang, ay bumitok sa sobrang sikip at ang kanyang palda halos hindi na masakop ang dapat masakop, habang bahagyang nakayuko ito kay Valerius. Sir Valerius, this project is really taxing. Maybe we can discuss the financial projections over some wine tonight? My place is very quiet, perfect for concentrating. Malanding hirit ng sekretary. Ang boses ay tila isang pusa na naglalambing. Bahagyang huminto si Solen sa pintuan, hindi dahil sa gulat kundi dahil sa matindi na disgusto. Pinanood niya kung papanong pilit na dinidikit ng babae ang braso nito sa balikat ni Valerius habang ang huli nakatitig lamang sa kanyang computer screen. I didn't know the Montemayor Group started hiring performers for the executive suites. Ang malamig at mapanguyam na boses ni Solen ang bumasag sa tensyon sa silid. Mabilis na patuwid ng tayo si Miss Diaz, namumutla at halatang nanginginig sa gulat. Si Valerius dahan-dahang nag-angat ng tingin, ang kanyang mga mata nananatiling walang emosyon, bagaman may bahid ng pagod. Solen, simpleng bati ni Valerius. Miss Diaz, tawag ni Solen, ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na sumusuri sa suot ng secretary. The next time you decide to offer private sessions to your boss, make sure you're wearing something that doesn't look like it was bought from a clearance sale of a failing nightclub. It's an eyesore to the brand. Ma'am Solen, You were just leaving. Putol ni Solen sa kanya. Tinaas ang isang kamay para patigilin ang anumang paliwanag. Take your files and your cheap perfume and get out. Now! Wala nang nagawa ang sekretary kundi magmadaling lumabas. Halos madapa pa sa sarili nitong mga paa. Nang sumara ang pinto, hinarap ni Solen si Valerius at inilapag ang thermal carrier sa mesa nito nang walang tunog.
You need better security, Thorn, or better yet, a secretary who actually knows how to type rather than how to tease. Ani Solen habang dahan-dahang binubuksan ang carrier. I brought you lunch. Proper kare-kare. Don't tell me you've already eaten some tasteless salad. Huminga na malalim si Valerios, sinara ang kanyang laptop at sumandal sa kanyang upuan. Solen, how many times do I have to tell you you cannot just barge in here and fire or insult my employees? Miss Diaz is efficient? Efficient in what? Seducing you? Isang matalim na tingin ang binigay ni Solen. Please, Valerios, I'm doing you a favor. At isa pa, kailan pa naging masama ang dala ng pagkain ng kaisa-isang lalaking bala kong pakasalan? Tumayo si Valerios, ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Lumapit siya kay Solen, sapat na malapit para maramdaman ng dalagang init ng kanyang presensya. Solen, listen to me carefully. Ang boses niya ay mababa pero buno ng babala. This persistence of yours is not becoming of a De Villaluz. You're acting like you're desperate for my attention and frankly, it's exhausting. I've told your father and I'll tell you again, I see you as a sister, nothing more. Stop wasting your time and your dignity by coming here every day. Tumitig si Solen. Sa mga mata ni Valerios, ramdam niya ang bawat salita na tila mga bala na tumatama sa kanyang puso, ngunit hindi siya kumurap. Hindi siyang tipo ng babaeng iiyak sa harap ng isang lalaki. Dignity? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Solen. Ang pagpapakita ng pagmamahal ay hindi pagkawala ng dignidad, Valerios, at ang pagiging desperada, I prefer the term determined. At De Villaluz always get what she wants and I want you. Inayos niya ang kanyang bag at tumalikod. Ang kanyang postura na nanatiling tuwid at elegante. The food is there. Eat it while it's hot. Or throw it away, I don't care. But don't expect me to disappear just because you called me a sister. I have plenty of brothers, Thorn. I don't need another one. Lumabas si Solen ng opisina ng di lumilingon. Bawat hakbang puno ng paninindigan sa kabila ng hapdi sa kanyang dibdib. Sa kanyang mundo ang pagkatalo hindi option. Ito ay pansamantalang abala lamang. Pag-alis sa gusali ng mga Montemayor, di hinayaan ni Solen na makita ng kahit na sino ang pangungulila sa kanyang mga mata. Pumasok siya ng kanyang sasakyan at matigas na nag-utos kay Manong Ben. Sa mansyon, Manong, ngayon din? Pagdating sa malawak na estate ng mga De Villaluz, dire-diretso si Solen sa library kung saan alam niya nagpapahinga ang kanyang ama na si Don Julian. Ang amoy ng lumang libro at mamahaling tabako ang sumalubong sa kanya. Daddy, we need to talk. Bungad ni Solen, ang boses niya hindi nang mapagmataas na reyna sa opisina ni Valerios kundi isang anak na tila hapuna sa pakikipaglaban. Binaba ni Don Julian ang kanyang baso ng scotch. Solen, anak, bakit kanya ng itsura mo? Pinaiyak ka ba ni Valerios? Dito na bahagyang lumambot ang mga balikat ni Solen. Naupo siya sa harap ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay na laging may suot na diamante ay bahagyang nanginginig. Daddy, please. Iparating mo na kay Valerios. Ipakasal mo na ako sa kanya. Gawin mo ng lahat. I'll do anything. Anak, ang kasal hindi parang pagbili ng kumpanya. Buntong hininga ng matanda. Alam mong ayaw ng bata. Ayoko makita kang namamalimos ng pag-ibig. Hindi ako namamalimos, Dad. I'm securing my future. Giit na Solen, bagaman may pait sa kanyang boses. Alam kong may paraan. Alam kong kailangan ng mga Montemayor ang expansion sa Europe na tayo lang ang may hawak. Gamitin mo yon. I'm begging you, Dad. This is the only thing I've ever really wanted. Nagtamang mata ng mag-ama. Nakita ni Don Julian ang determinasyon at ang lihim na sakit sa mga mata ng kanyang anak. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango ang matanda, kinuha ang kanyang telepono. Fine, I will call his father. At kakausapin ko si Valerios bukas. Kinabukasan sa isang eksklusibong golf club, magkaharap si Don Julian at Valerios. Ang paligid payapa, ngunit ang tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang lalaki ay damang-dama. Diretsohin na kita, Valerios. Panimula ni Don Julian habang nakatingin sa malawak na damuhan. Gusto ni Solen na magpakasal kayo at alam ko, business-minded kang tao kaya't ito ang alok ko. Ang De Villaluz Real Estate at ang Montemayor Logistics ay magsasama, isang total merger at ikaw ang uupo bilang Group CEO at Chairman ng buong conglomerate. Ikaw magiging pinakamataas na tao sa industriyang to bago ka man mag-40. Natigilan si Valerios. Ang alok ni Don Julian hindi lang basta oportunidad, ito ay rurok ng kapangyarihan na matagal na niyang pinaplano, ngunit mas mabilis tong dumarating ngayon.
Ang kapalit ay ang anak ko, pagpapatuloy ni Don Julian. Alam kong hindi mo siya mahal sa parang gusto niya, pero alam ko ring rerespetuhin mo siya. Huwag mo siyang saktan, Valerios. Yun lang hinihingi ko. Matagal na nahimik si Valerios. Pinag-iisipan niyang bawat anggulo ang ambisyon niya laban sa kanyang kalayaan. Sa huli, huminga siya ng malalim. Payag ako, Don Julian. Seryosong sagot ni Valerios. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Walang ingranding kasal, walang media, walang libo-libong bisita, walang magarbo. Isang civil ceremony lang na pamilyang naroon. Ayoko gawing circus ang buhay ko. Nang makauwi si Don Julian, agad siyang sinalubong na Solen sa garden. Anong sabi niya, Dad? Pumayag ba siya? Bumuntong hininga ang ama at tinawakan ng kamay ng anak. Pumayag siya, Solen. Magiging asawa mo na si Valerios pero may hinihingi siyang kondisyon. Kahit ano, Dad, ano yun? Masiglang tanong ni Solen. Ang kanyang mga matay nagniningning sa tuwa. Ayaw niya ng malaking kasal. Ayaw niya ng ingranding reception. Gusto niya simple at mabilis lang. Isang pirmahan lang, Solen. Nawala ang ngiti sa labi ni Solen. Simula bata pa, pinangarap niya ng isang wedding of the century. Gusto niyang makita ng buong mundo na sa wakas, nakuha niya na ang mailap na si Valerius Thorne Montemayor. Gusto niya na mahabang tren ng gown, libo-libong bulaklak at lahat ng spotlight nasa kanya. Simple lang, mahinang ulat ni Solen. Pero Dad, I'm a de Villaluz. Pinagandaan ko ang kasal na to sa isip ko simula nung 18 taon ako. Yun lang ang paraan para pumayag siya, anak. Sabi niya kung di ka papayag sa tahimik na kasal, walang merger at walang kasalang magaganap. Nanlambot si Solen. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, pakiramdam niya kahit nanalo siya may bahagi ng kanyang pangarap ang namatay. Pero nung maisip niya ang mukha ni Valerios, ang malamig nitong mga mata na sa wakas ay makikita niya na araw-araw sa loob ng kanilang bahay, nilunok niya ang kanyang pride. Sige, Dad. Malungkot pero buo ang boses na sabi ni Solen. Kung iyon ang gusto ni Valerios, susunod ako. Kahit walang party, kahit walang maraming tao, basta maging asawa ko lang siya, tatanggapin ko. Tumingala si Solen sa langit, pinipigilan ng luha. Nakuha nga niya ang kanyang hiling pero sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na ang pag-ibig ni Valerios ay may katumbas na presyo na di kayang bayaran ng kahit anong ginto. Ang kanyang sariling kaligayahan sa paraang gusto niya. Ang araw na dapat sana ay pinakamaningning sa buhay ni Solen de Villaluz ay dumating na tila isang simpleng martes sa opisina. Walang puting kortina, walang bango ng libo-libong imported na rosas at walang koro na kumakanta ng mga awit ng pag-ibig. Sa loob na isang pribadong function room, sa loob mismo ng Montemayor Tower, naganap ang seremonyang mas malamig pa si Erco ng Gusali. Isang huwes na matalik na kaibigan ni Don Julian ang naroroon, bit-bit ang mga papeles na magbubuklod sa dalawang pinakamalaking imperyo sa bansa. Si Solen, nakasuot na isang minimalist white silk suit. Simple, elegante, ngunit halatang hindi yun ang kasalang pinangarap niya. Si Valerios tila galing lang sa isang board meeting, suot ang kanyang isang charcoal gray suit. Ay, walang bulaklak sa dibdib, walang bakas ng kaba o saya sa kanyang mukha. Pirma na, maikling mika ng Wes, matapos basahin ang mga legal na obligasyon. Kinuha ni Solen ang pluma. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot kundi sa halo-halong emosyon. Sa bawat hagod ng tinta sa papel, tinatapos niya ang kanyang pagiging dalaga at tinatanggap ang titulong Mrs. Valerius Thorne Montemayor. Pagkatapos niya, kinuha ni Valerios ang panulat at mabilis lumagda ng walang pag-aalinlangan. Tapos na, ani Valerios habang inaayos ang kanyang relo. Congratulations, I guess. Tumayo si Solen at humarap sa kanya, naghihintay. Sa mga pelikula at sa mga kwentong binabasa niya, laging may "You may now kiss the bride." Tumingala siya kay Valerios, ang kanyang mga labi bahagyang nakabukas. Naghihintay ng kahit isang dampilang sa noo o sa pisngi bilang pagkilala sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Ngunit tinitigan lang siya ni Valerios ng malamig. "Huwag kang umasa ng kiss, Solen." Diretsyang sabi ng binata, sapat na malakas para marinig ng kanilang mga magulang na nasa gilid lang. This is a contract, not a romance. Tapos na ang pirmahan, tapos na ang palabas. Valerios, kahit man lang konting respeto sa asawa mo. Pagpigil ni Don Julian pero tinaas ni Valerios ang kanyang kamay. Respetong binibigay ko sa kanya.
Kaya hindi ko siya lolokohin sa isang halik na wala namang kahulugan. Sagot ni Valerios. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Solen na tila binabasang bawat sakit na pilit tinatago ng dalaga. Sasabihin ko na to sa'yo ngayon pa lang, habang bago pa lang tayo. Hindi ka sasaya hanggat nakatali ka sa akin. Nakuha mo ang pirma ko, nakuha mo ang apelido ko, pero hindi mo makukuha ang gusto mo talaga. You will eventually realize that this gold cage you built for yourself is just empty. Hindi sumagot si Solen. Nanatiling tuwid ang kanyang tayo, dinunok bawat mapait na salita. I guess we'll see, Valerios. I'm a patient woman. Pagdating ng gabi, dinala ang mga gamit ni Solen sa mansyon ni Valerios, isang obra ng modern architecture na gawa sa salamin, bakal at bato. Napakaganda nito, ngunit napakatahimik, tila walang buhay. Ma'am, dito po ang kwarto ninyo. Bungad ng mayordoma habang ginigiya siya sa isang malawak na silid sa second floor. Ito po ang master's bedroom. Nasaan si Valerios? Tanong ni Solen habang inilalapag ang kanyang designer clutch sa kama. Si sir po. Sabi niya may kailangan lang siyang tapusin sa opisina. Baka madaling araw na po siya makauwi o baka doon na muna matulog sa lounge ng tower. Sagot ng katulong ng may pag-aalinlangan. Naiwan mag-isa si Solen sa gitna ng malaking kwarto. Ito na ang kanyang wedding night. Walang champagne, walang petals sa kama at higit sa lahat, walang asawang katabi. Naglakad siya patungo sa malaking bintana kung saan tanaw ang city lights. Doon lang niya hiniyaang pumatak ang isang butil ng luha. Kanina pa siya tila bakal sa harap ng kanyang ama at ni Valerios, pero ngayong madilim na at walang nakakakita, ramdam niya ang bigat ng pinasok niya. Binuksan niya ang kanyang wardrobe, nakita ang mga damit ni Valerios na nakahilera sa kabilang panig. Hinaplos niya ang isa sa mga suits nito. Sabi mo hindi ako sasaya sa piling mo, bulong ni Solen sa hangin. Pero hindi mo alam kung gaano ko katigas, Valerios. Kung kailangan kong dumanas ng libo-libong gabing ganito para lang matutunan mong tumingin sa akin na may pagmamahal, gagawin ko. Inayos niya ang kanyang sarili at nahiga sa gitna ng malawak na kama. Malamig ang unan at ang tanging naririnig niya ang mahinang ugong ng centralized aircon. Lumipas sa mga oras, 1:00, 2:00, 3:00, hanggang makatulog siya sa paghihintay sa tunog ng sasakyan na kailanman ay hindi dumating sa gabing yon. Si Solen de Villaluz ay opisyal na ng Mrs. Montemayor, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang mas mahirap palang maging mayaman kung ang tanging pag-aari mo ay isang bahay na walang init ng pag-ibig. Nagising si Solen sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Pagtingin niya sa kabilang bahagi ng kama, maayos pa rin ang pagkaka-fold ng computer. Hindi umuwi si Valerios. Masakit, pero sanay siya sa gantong uri ng rejection. Ang di niya inaasahan ay ang katahimikang sumalubong sa kanya nang lumabas siya ng kwarto. Karaniwan sa mansyon ng mga de Villaluz, maririnig niya na ang mahinang kalansing ng mga kubyertos at ang bulungan ng mga katulong na naghahanda ng almusal. Pero dito sa bahay ni Valerios, tila siya nasa loob ng isang malaking kabaong na gawa sa salamin. Manang? Maria? Tawag niya habang pababa ng grand staircase. Walang sumasagot. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Valerios na nakatayo malapit sa coffee maker. Maayos ang suot na suit at handa ng umalis. May iniwan siyang ilang envelope sa counter. Nasaan ang mga tao dito? Tanong ni Solen, nagtataka. I fired them all this morning. Walang emosyong sagot ni Valerios habang humihigop ng kape. Binayaran ko sila ng separation pay na higit pa sa kailangan nila. From now on, walang katulong, walang cook at walang driver sa bahay na to. Nanlaki ang mga mata ni Solen. What? Pero sinong maglilinis? Sinong magluluto? Valerios, I don't even know how to operate a vacuum. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Valerios. Eh di mag-aral ka. You wanted to be a wife, right? Hindi ka lang dekorasyon dito, Solen. Gusto kong maranasan mo ang bahay na pinili mo. I want to see how long that determination of yours will last when you're scrubbing toilets and burning your fingers in the kitchen. Baka sa sunod na linggo, ikaw na mismong magmakaawa sa daddy mo na bawiin ang merger para lang makabalik ka sa barangyang buhay mo. Humarap si Valerios para umalis, pero bago siya makahakbang, mabilis na lumapit si Solen. Kahit nabigla sa narinig, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Tumitig siya sa kanyang mga daliri, mabilis idinampi ang kanyang mga labi sa labi ni Valerios.
isang mabilis at marahang halik. Natigilan si Valerios. Hindi siya gumante, pero hindi rin siya lumayo. Tila nabato siya sa kinatatayuan habang nakatingin sa mga mata ni Solen na puno ng hamon at pagmamahal. Goodbye, Thorn. Have a great day at work. Bulong ni Solen. Ang boses ay matatag. Nang makaalis ang binata, naiwan si Solen sa gitna ng kusina. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may manicure pa. Huminga siya ng malalim. Akala mo ba, susuko ako dahil sa gawaing bahay? You don't know the Villaluz blood, Valerios. Ang buong hapon ay ginugol ni Solen sa panonood ng YouTube tutorials. Mahirap. Ilang beses siyang napaso ng mantika at ilang beses din siyang naiyak nang hiwain niyang sibuyas, pero sa isip niya, ginagawa niya to para sa asawa niya. Nagluto siya ng adobo, ang pinakasimpleng ulam na alam niyang paborito ng mga Pilipino na kahit sa mansyon ay French cuisine ang madalas niyang kainin. Alas 8 na ng gabi nang marinig niya ang sasakyan ni Valerios. Mabilis na inayos ni Solen ang hapagkainan. Naglagay pa siya ng kandila at maayos na kubyertos. Pumasok si Valerios, pagod, halatang walang balak makipag-usap. Thorn, I cooked. Adobo. Tikman mo, please? Seryosong sabi ni Solen habang inaalalayan tong maghubad ng code. Tiningnan lang ni Valerios ang pagkain, hindi niya ito ginalaw. Sa halip, kumuha lang siya ng tubig sa fridge at dire-diretso na umakyat sa itaas. Busog ako, kumain na ako sa labas. Naiwang mag-isa si Solen sa harap ng niluto niya. Kumain siyang mag-isa, pilit iniisip na masarap ang gawa niya kahit medyo maalat to. Kinabukasan, maagang nagising si Solen para ihanda ang baon ni Valerios. Pero pagpasok niya sa kusina, gumuhong kanyang mundo. Doon sa basurahan, nakita niya ang plato ng adobo na inihanda niya kagabi. Hindi man lang tinikman, tinapon lang ng buo. Napahawak si Solen sa counter. Masakit, higit pa sa paso ng kawali. Ang pagbaliwala ni Valerios ang unti-unting pumapatay sa kanya. Pero nang marinig niya ang mga hakbang ni Valerios pababa, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mata. Thorn, aalis ka na? Tanong niya habang iniaabot ang kanyang briefcase. Yeah. Muli, lumapit si Solen. Humawak siya sa balikat ng binata at muling idinampi ang kanyang labi sa labi nito. Sa pagkakataong to mas matagal, damang-dama niya ang lamig ng labi ni Valerios, pero para kay Solen, sapat nang hindi ito tumatanggi. Hindi ito lumalayo. Para sa kanya, yun ay isang maliit na tagumpay. Be safe, aniya matapos ang halik. Tinitigan siya ni Valerios ng matagal, tila nagtataka kung ba't sa kabila ng lahat ng pangiinsulto at pagtatabo niya ng pagkain, naroon pa rin ang tamis ng ngiti ni Solen. You're wasting your time, Solen. Huling hirit ni Valerios bago lumabas. Ngunit pagkasara ng pinto, kinuha ni Solen ang apron at muling nag-init ng kalan. Wasting time? No, Thorn, I'm investing at sa huli, sa'yo rin mapupunta ang tubo nito. Ang gabi sa loob ng Monsong Montemayor ay tila isang piping saksi sa unti-unting pagkadurog ng puso ni Solen. Mag-aalas 12 na ng gabi, ngunit naran pa rin siya sa sala, nakaupo sa sofa, yakap ang kanyang mga binti. Kahit gaano siya kapagod sa paglilinis ng bahay at sa pag-aaral ng mga gawaing hindi niya nakagisnan, hindi siya sumusuko sa paghihintay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang marinig ang ugong ng sasakyan sa labas. Agad siyang tumayo para pagbuksan ng asawa. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng alak at sigarilyo. Si Valerios ay tila di na makatayo ng tuwid. Ang kanyang korbata ay maluwagnat, ang buhok gulo-gulo. Thorn, lasing ka, mahinang sabi ni Solen habang inaalalayan ang binata sa bewang. Bitawan mo ko, Solen. Ungol ni Valerios, ngunit wala siyang lakas para itulak ang dalaga. Ang kanyang bigat tuluyang sumandal sa balikat ni Solen. Dadalhin kita sa taas, Thorn. Magpahinga ka na, bulong ni Solen. Sa kabila ng pagtataboy nito, maingat niya itong iniakyat sa master's bedroom. Bawat hakbang hirap siya, pero ang isip niya ay nakatuon lang sa kapakanan ng asawa. Nang mailapag niya si Valerios sa kama, nagsimulang hubarin ni Solen ang sapatos at medyas nito. Ngunit nang aalisin niya na ang polo nito para punasan ang katawan ng asawa, biglang hinuli ni Valerios ang kanyang mga kamay. Ang mga mata ng binata mapula, puno ng kalituhan at pagnanasa na dulot ng kalasingan. Solen, tawag nito sa kanyang pangalan, sa paraang matagal na niyang gustong marinig. Malambot, paos. Thorn, kailangan mong maglinis ng katawan.
Di na natapos ni Solen ang kanyang sasabihin dahil bigla siyang hinila ni Valerius pababa sa ilalim ng maliwanag na buwan na tumatama sa silid na ganapang isang bagay na matagal nang pangarap ni Solen, ngunit sa maling pagkakataon at maling kalagayan. Sa gabing yon, sa gitna ng init ng kanilang mga katawan, naramdaman ni Solen na tila abot kamay niya na ang puso ni Valerius. Ang bawat haplos at bawat halik, tila nagsasabing baka may pag-asa pa. Kinabukasan nagising si Solen na may ngiti sa mga labi. Pakiramdam niya may nagbago, marahil ang gabing nagdaan na magiging tulay para tuluyan silang magkalapit. Maaga siyang bumaba at naghanda ng mainit na sopas at kape para sa hangover ng asawa. Nang marinig niya ang mga hakbang ni Valerius pababa, mabilis siyang lumingon ng may ningning sa mga mata. "Good morning, Thorn. I made you some soup to make you feel better." Ngunit ang Valerius na nakita niya, hindi ang lalaking humaplos sa kanya kagabi. Ang mukha nito mas matigas pa sa bato, ang mga mata puno ng pandidiri sa sarili at sa sitwasyon. "Don't," malamig na sabi ni Valerius habang inaayos ang kanyang cufflinks. Di niya man lang tiningnan ang pagkain. "Thorn, tungkol sa kagabi." "Kagabi was a mistake, Solen," putol ni Valerius. Ang boses ay parang kutsilyong humihiwa sa hangin. "I was drunk. I was out of my mind. It meant nothing to me. Huwag mong isipin na dahil may nangyari sa atin, mahal na kita o magbabagong pakikitungo ko sa'yo." Nalaglag ang sandok na hawak ni Solen. Ang sakit ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanyang buong pagkatao. "Thorn, asawa mo ko. Hindi lang nating ang nangyari." Humarap sa kanya si Valerius, ang tingin puro ng buod. "Asawa kita dahil sa papel, dahil sa merger at dahil nagbakaawa ka sa daddy mo. Do you know how pathetic you look? Pinagsamantalahan mo ang kalasingan ko para lang makuha ang gusto mo. You're not just a spoiled brat, Solen. You're a manipulator. Kahit anong gawin mo, hindi ko makakalimutan na binili mo lang kasal na to." Nanlabo ang palingin ni Solen dahil sa nagbabadyang luha. "I did not manipulate you, Thorn. I love you." "Love?" Tumawa si Valerius, isang tawang walang katuwaan. "Ang pag-ibig hindi pinipilit. Ang tawag dyan obsession. Nasusuka ko kapag naiisip kong hinawakan kita kagabi. From now on, don't touch me. Don't kiss me. Manatili ka sa bahay na to bilang decoration pero wag mong aasang ituturing kitang asawa." Bago pa man makasagot si Solen, mabilis na nababa si Valerius at malakas na isinara ang pinto. Naiwang nakatayo si Solen sa gitna ng kusina. Ang sopas na inihanda niya unti-unting lumalamig gaya ng kanyang puso. Napaupo siya sa sahig at doon humalagpos sa mga hikbing kanina pa niya pinipigilan. Ang mga salita ni Valerius ay mas masakit pa sa anumang hirap na dinanas niya sa gawaing bahay. Ang hapdi ng pagkakasabi nitong nasusuka siya sa kanya ang tila naging lason sa kanyang sistema. Sa unang pagkakataon, tinanong ni Solen ang kanyang sarili, hanggang kailan ko kayang tiisin ang pagiging asawa na isang lalaking ang tanging tingin sa akin ay isang pagkakamali na hindi niya mapatawad. Pero sa kabila ng lahat, pinunasan niya ang kanyang luha. Isang de Villaluz ang hindi sumusuko, kahit pa durog na. Lumipas sa mga araw na tila isang mahabang parusa para kay Solen. Ang bawat gabi puno ng katahimikan at ang bawat umaga puno ng pangungutya mula kay Valerius. Ngunit isang umaga, habang matamlay na naglilinis ng sala sa Solen, tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na pangalan ang rumihistro sa screen. "Solen, I'm back. Nandito na ako sa airport. Is it too much to ask for a ride from my favorite heiress?" Masayang boses ni Ciprian Alcacid ang bumungad sa kabilang linya. Si Ciprian ay isa ring anak ng tycoon, gwapo at may taglay na karismang kabaliktaran ng lamig ni Valerius. Matagal na silang magkaibigan, ngunit hindi alam ni Solen na ang bawat biro at tawa ni Ciprian ay may kalakip na lihim na pagtingin. "Ciprian, oh my God. Sige, susunduin kita. I need to get out of this house anyway." Sagot ni Solen, tila nakahinga ng maluwag. Nagbihis siya ng isang elegante ngunit simpleng damit. Sa loob ng ilang oras, nakalimutan ni Solen na siya ay isang desperadang asawa. Kasama si Ciprian na masyal sila sa isang eksklusibong parke at kumain sa isang mamahaling restaurant na madalas nilang puntahan noon. Ang tawa ni Ciprian ang pansamantalang nagpahilom sa hapdi ng mga salita ni Valerius. Ang bawat araw na lumilipas sa loob ng mansyon ng mga Montemayor ay tila isang dahan-dahang pagpapapatay sa sigla ni Solen.
Ang mga kamay na dati puro diamante lang ang hawak ay may mga marka na ng pagod at ang mga mata niyang dati puno ng kislap ay tila nga ba unti-unti nang nagiging abo. Ngunit isang umaga, isang tawag ang bumasag sa kanyang matamlay na routine. Solen, guess who's back in the country? Isang masayang boses ang pumailan lang sa kabilang linya. Ito ay si Cyprian Alcacid, ang nag-iisang tagapagmana ng Alcacid Shipping Lines. Gwapo, matangkad, at may taglay na karismang kayang magpatunaw ng kahit anong yelo, isang kabaliktaran ni Valerius. Cyprian, oh my God, nandito ka na? Tila nakahinga ng maluwag si Solen. Nandito na ako sa airport. Is it too much to ask for a ride? I missed you, Sol? Malambing na wika ng binata. Di alam ni Solen na ang bawat pag-uwi ni Cyprian ay para lamang sa kanya. Matagal na tong may lihim na pagtingin sa dalaga. Isang pag-ibig na mas pinili nitong itago kaysa mawala ang kanilang pagkakaibigan. Agad na nag-ayos si Solen. Sinuot niya ang isang puting cocktail dress na lalong nagpalitaw sa kanyang kutis porselana. Sabong maghapon, dinala siya ni Cyprian sa isang eksklusibong art gallery at kumain sila sa isang restaurant sa gitna ng isang hardin. Sa bawat tawa ni Cyprian, pansamantala, natatakpan ng mga sugat sa puso ni Solen. Third person's POV, Valerius. Alas 7 ng gabi nang pumarada ang itim na SUV ni Valerius sa harap ng kanyang mansyon. Ang kanyang isip puno ng mga numero at transaksyon, ngunit sa isang sulok ng kanyang utak, naroon ang imahe ni Solen na sasalubong sa kanya. Ang babaeng kahit itaboy niya naroon pa rin. Ngunit pagbaba niya ng sasakyan, tumigil ang kanyang mundo. Madilim ang buong mansyon, walang isang ilaw na nakabukas sa bawat bintana. Ang katahimikan ay tila isang babala. Mabilis siyang pumasok sa loob. Solen? Tawag niya, pero ang tanging sumasagot sa kanya ay ang sarili niyang echo. Binuksan niya ang mga ilaw sa kusina. Malinis ang mesa, walang nakahandang pagkain. Walang amoy ng kahit anong niluluto nito. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sumuko na ba siya? Umalis na ba ang babaeng akala ko'y hindi ako iiwan? Padaskol niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Solen. Doon, nakita niya ang mga gamit nito. Ang kanyang mga mamahaling damit nandoon pa rin. Ang mga sapatos maayos na nakahanay. Narito pa siya, pero nasan siya? Di lumabas si Valerius. Naupo siya sa gitna ng madilim na sala. Ang tanging liwanag ay mula sa mga poste sa kalsada na pumapasok sa malalaking bintana. Hindi niya binuksan ang telebisyon o ang kanyang cellphone. Pinili niyang manatili sa dilim. Alas 10, alas 12, alauna. Ang bawat pagtikab ng orasan ay tila isang sampal sa kanyang pride. Sinong kasama nito? Bakit hindi ito nagpapaalam? Ang galit ay unti-unting humahalo sa isang damdamin na ayaw niyang aminin. Selos. Alas 2 na madaling araw nang may isang kulay asul na sports car ang uminto sa tapat ng gate. Matalas ang paningin ni Valerius habang nakatayo sa likod ng kurtina. Nakita niya bumaba si Cyprian Alcacid, ang lalaking kilala sa pagiging charming sa mga babae. Nakita niya kung paano nito pagbuksan ng pinto si Solen na parang isang tunay na prinsesa. At ang hindi matanggap ni Valerius ang huling eksena. Bago pumasok si Solen, hinila siya ni Cyprian para sa isang mahabang yakap. Nakita ni Valerius kung paano sinandal ni Solen ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Tila doon nakakatagpo siya ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng mansong ito. Nang marinig ni Valerius ang pagbukas ng pinto, mabilis niyang binuksan ang main switch ng mga ilaw sa sala. Ang biglang liwanag nagpagulat kay Solen. Valerius, gising ka pa? Gulat niyang tanong, pilit na inaayos ang kanyang sarili. Saan ka galing? Ang boses ni Valerius ay parang latigo na humahampas sa hangin. Kasama ko lang si Cyprian, sinundo ko siya sa airport. Nag-catch up lang kami. Nag-catch up? Tumawa si Valerius, isang tawang puno ng pang-uyam. Alas 2 na madaling araw, Solen, at nakita ko kung paano ka magpayakap sa kanya sa labas mismo ng bahay ko. Ganyan ba kadesperadang isang de Villaluz? Kapag hindi makuha ang atensyon ng asawa, sa ibang lalaki agad tatakbo para lumande? Valerius, kaibigan ko si Cyprian at wala kang karapatang sabihan ako niyan dahil wala ka namang pakialam sa akin. Sigaw ni Solen. Ang mga matay nagsisimula ng mangilid ang luha. May pakialam ako dahil dala mong apelido ko. Sigaw ni Valerius habang lumalapit sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Pinagmumukha mo kong tanga.
Akala ko kung napano ka na, yun pala. Nakikipagpalitan ka na ng init sa ibang lalaki. You are just a cheap, malanding flirt, Solen. Hindi ka na kontento sa akin. Humanap ka agad ng kapalit. Malandi? Cheap? Napahawak si Solen sa kanyang dibdib. Ang sakit ay tila hindi na kayang pasanin. Yun ba talaga ang tingin mo sa akin? Yun ang nakikita ko. Nakakasuka kang tingnan, Solen. Sot-sot mong singsing ko pero nagpapayakap ka sa iba? Kung gusto mong lumande, gawin mo sa lugar na hindi ko makikita dahil ayokong madumihan ang pangalan ko sa dumi ng ginagawa mo. Padaskol na iniwan ni Valerius ang dalaga sa gitna ng sala. Habang paakyat siya sa hagdan, ang bawat hakbang niya puno ng puot. Hindi niya alam na sa bawat salitang binitawan niya ay unti-unti niya nang binabasag ang huling piraso ng pusong buong-buo na ibinigay sa kanya ni Solen. Sa kabila ng mga lason ng salitang binibitawan ni Valerius kagabi, nagising si Solen na may bigat sa dibdib, ngunit may determinasyon pa ring natitira. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi parang bumbilya na basta-basta namamatay. Masakit, oo, pero ayaw niyang matapos ang kanilang pagsasama sa isang maling akala. Mahal niya si Valerius at gagawin niyang lahat para patunayang wala silang namamagitan ni Ciprian. Maagang umalis si Valerius nang di man lang siya tinitingnan. Napansin ni Solen na hindi man lang to humigop ng kape o kumain ng almusal. Sa halip na magmukmok, muling nagsuot ng apron si Solen. Nagluto siya ng beef caldereta, ang paboritong luto ng kanyang ina na tinuro sa kanya ng kanilang chef. Maingat niyang nilagay ang pagkain sa isang magandang lunch bag. May kasama pang note na, "I'm sorry about last night. Please eat. Love, Solen." Pagdating na Solen sa Montemayor Tower, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Gusto niyang sorpresahin ang asawa. Gusto niyang makita ang reaksyon nito kapag nalamang nilalan niya to ng paborito nitong ulam. Di na siya nagpa-assist sa lobby at dire-diretsong umakyat sa executive floor. Ngunit, pagpihit niya ng pinto ng opisina ni Valerius, tila huminto ang mundo ni Solen. Doon, sa gitna ng silid, nakita niya si Valerius. Nakatayo to habang kanyang sekretary, ang babaeng kulang sa telang suot ay nakapulupot ang mga braso sa leeg ng binata. At ang pinakamasakit nakita niya, magkadikit ang kanilang mga labi. Nabitawan ni Solen ang hawak na lunch bag, ngunit bago to tumama sa sahig, mabilis na itong nasalo. Nanlabong kanyang paningin. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay wala pa sa kusing ng hapling nararamdaman niya ngayon. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto nang di gumagawa ng ingay. Bumaba siya ng lobby para sa isang estatwa. Nilagay niya ang pagkain sa front desk. "Please, dalhin niyo to sa opisina ni Sir Valerius." Pakisabi galing sa asawa niya. Paos niyang sabi bago mabilis na lumabas habang ang mga luha malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Third person's POV, Valerius. Sa loob ng opisina, biglang tinulak ni Valerius si Miss Diaz ng buong persa. Hindi niya inaasahan ang biglang pagsunggab ng babae sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. "What the hell do you think you're doing?" Sigaw ni Valerius habang pinupunasan ng kanyang labi na parang may lason tong dumidikit. "Sir, I thought you weren't happy with your wife. Everyone knows it's just a merger. Get out," putol ni Valerius. Ang boses ay sapat na para manginig ang buong gusali. "You are fired. Pack your things and leave this building in 10 minutes or I will have the security throw you out. Kasal ako, Miss Diaz, at kahit anong problema na meron kami ng asawa ko, hindi mo kailanman mapapalitan ang posisyon niya." Nang makaalis ang sekretary, naupo si Valerius at hinilot ang kanyang sentido. Naiisip niya si Solen. Kung nagawa to ng sekretary niya sa kanya, paano pa si Solen at ang Ciprian na yon? Ang isiping baka may ibang lalaking umahalik sa asawa niya, nagpapadilim ng kanyang paningin. Maya-maya, isang staff mula sa lobby ang kumatok. "Sir, dinala po ito ng asawa ninyo. Iniwan niyo na lang po sa baba." Napatayo si Valerius. Binundol siya na matinding kaba. Nandito si Solen. Nakita ba niya? Binuksan niya ang lunch bag at nakita ang kaldereta at ang maikling note. Ang sulat kamay ni Solen na tila isang sumbat sa kanya. Di na nakapag-concentrate sa trabaho si Valerius. Maaga siyang umuwi. Bitbit ang kaba na hindi niya may paliwanag. Pagpasok niya sa bahay, wala ang karaniwang masayang pagbati. Walang mabilis na yabag ng paa. Nakita niya si Solen sa kusina, nakatalikod at tulala habang may hinahalong sabaw. Parang wala itong naririnig.
Nang isara ni Valerius ang pinto ng malakas, doon lamang tila nagising si Solen sa realidad. Lumingon ang dalaga, pero ang ningning sa mga mata nito wala na. Malamig at walang buhay ang kanyang tingin. Nakanda ng pagkain. Kumain ka na kung gusto mo. Kung ayaw mo, itapo mo na lang sa basurahan gaya ng dati. Sabi ni Solen sa boses na walang kaimo emosyon. Hindi niya hinintay na makasagot si Valerius. Nalagpasan niya ang bintana at dire-diretsyong umakyat sa kwarto. Walang halik, walang yakap, walang kulitan. Kinabukasan nagising si Valerius ng mas maaga sa dati. Pagkababa niya sa kusina nanibago siya. Nakain ng almusal, mainit pa ang kape pero wala si Solen. Wala ang babaeng laging nagpupumilit na ayusin ang kanyang korbata. Nang paalis na siya, tumayo siya sa tapat ng pintuan. Naghihintay ng ilang segundo. Nakasanayan niya na may humahalik sa kanya bago siya lumabas. Ang halik na dati binabaliwala niya pero ngayon tila hinahanap-hanap ng kanyang sistema. Pero walang Solen ang lumabas. Ang bahay tahimik. Ang tanging naririnig ni Valerius ay ang tibok ng sarili niyang puso na tila unti-unting nakakaramdam ng pagsisisi. Lumabas siya ng bahay ng may mabigat na pakiramdam. Ang reyna ng kanyang tahanan ay naroon pa, pero ang kaluluwa nito ay tila unti-unti nang lumalayo sa kanya. Ang lamig ng umaga tila pumasok hanggang sa kaibuturan ng mga buto ni Solen. Habang nakatingin siya sa kawalan sa loob na isang tahimik na cafe, hindi niya mapigilang maalala ang imahe ni Valerius at ng kanyang sekretary. Ang sakit ay hindi na parang saksak. Ito'y parang manhid na bahagi ng kanyang pagkatao na tanggap na ang pagkatalo. Solen, look at me. Ang boses ni Ciprian ay puno ng pagtitimpi habang nakatingin sa namumutlang mukha ng dalaga. Dahan-dahan nag-angat ng tingin si Solen. I'm fine, Ciprian. Napuyat lang ako sa gawaing bahay. No, you're not fine. Halos mapataas ang boses ni Ciprian, dahilan para lumingon ang ilang tao sa cafe. Hinawakan niyang nanginginig na kamay ni Solen sa ibabaw ng mesa. Solen, sapat na. Ipapamukha ko sa iyong katotohanan dahil ayaw mong tanggapin. Wala kang kwenta sa paningin ni Valerius. Para sa kanya, isa kang obligasyon, isang transaksyon at isang istorbo. Napapikit si Solen. Ang bawat salita ni Ciprian parang asin sa sariwang sugat. Mahal ko siya, Ciprian. At anong halaga ng pag-ibig mo kung ikaw lang ang nagmamahal? Mabilis na sagot ni Ciprian. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at lihim na pagdurusa. Nasasaktan akong makita kang nagkakaganyan. Ang Solen de Villaluz na kilala ko hindi nagmamakaawa para sa atensyon. Ang Solen na mahal ko ay isang reyna pero tingnan mo ang sarili mo. Para kang aninong sumusunod sa lalaking hindi ka lilingunin. Natigilan si Solen sa huling sinabi ng binata. Ang Solen na mahal ko. Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagpatuloy si Ciprian. Divorce him, Solen. Makipaghiwalay ka na sa lalong madaling panahon. Huwag mong hihintayin tuluyan mong makalimutan kung sino ka dahil lang sa pag-asang magbabago siya. You are a de Villaluz. You don't deserve to be a martyr. You deserve to be worshipped, not tolerated. Nang makaalis si Ciprian na iwang mag-isa si Solen, tinignan niya ang kanyang singsing, ang gintong nagbubuklod sa kanya sa isang malamig na mansyon. Tama si Ciprian, ang pag-ibig na nag-iisa hindi pag-ibig, kundi isang dahan-dahang pagpapakamatay. Hapon na makarating si Solen sa mansyon ng kanyang ama. Pagpasok niya sa library, nakita niya si Don Julian, nagbabasa ng mga papeles. Sa isang sulyap pa lang ng ama sa anak, alam na nito na may mali. Solen, bakit ka na pa rito? Biglang bumagsak lahat ng pader na itinayo ni Solen. Lumapit siya sa kanyang ama at lumuhod sa paanan nito, humahagulhol. Daddy, I'm sorry. I'm so sorry. Anak, anong nangyari? Anong ginawa ni Valerius? Agad na tanong ni Don Julian, puno ng pag-aalala. I was so selfish, Dad. Pinilit kong gusto ko. Pinilit kong ipakasal mo ko sa kanya dahil akala ko kaya kong baguhin ang puso niya. Akala ko ang pera at kapangyarihan natin ay sapat na para makuha kong lahat pero nagkamali ako. Hikbi ni Solen habang yakap ang mga binti ng ama. Daddy, ayoko na. Napapagod na ako. I don't want to be Mrs. Montemayor anymore if it means I have to lose my soul. Hinaplo si Don Julian ang buhok ng kanyang anak. At ano ang gusto mong gawin, Solen? Nag-angat ang tingin si Solen. Ang kanyang mga mata puno ng determinasyon sa gitna ng mga luha. Gusto ko nang makipaghiwalay.
Gusto ko nang makipag-divorce. Ibalik mo ng merger. Bawiin mo ng lahat na binibigay natin sa kanila. Ayoko nang maging asawang isang lalaking nasusuka sa presensya ko. Kung yan ang gusto mo, susunod ako. Hindi ko hayaan na maubos ang anak ko para sa isang lalaking di marunong tumingin sa hiya sa harap niya. Mariing sabi ni Don Julian. Ang lamig ng simoy ng hangin sa labas ay tila sumasabay sa bigat ng bawat hakbang ni Solen. Matapos ang emosyonal na pag-uusap nila ng kanyang daddy kung saan humingi siya ng tawad sa pagiging mapilit ay may isang desisyon na nabuo sa kanyang puso. Isang huling gabi, isang huling pagkakataon na maging asawa bago niya tuluyang bitawan ng pangarap na binuo niya sa loob ng maraming taon. Pag-alis sa mansyon ng mga de Villaluz, dumaan si Solen sa isang eksklusibong patisserie para bumili ng isang dark chocolate ganache cake. Pagkatapos nagtungo ng grocery at pinili ang pinakasariwang sangkap. Alam niya, nalimutan ni Valerius na kaarawan niya ngayon. Sa mundong puno ng numero at deadlines, tila wala nang puwang ang sarili niyang espesyal na araw. Pagdating sa bahay, agad siyang nagluto. Naghanda siya ng steak at truffle pasta, mga ulam na alam niyang paborito ni Valerius pero bihirang ihain sa bahay dahil wala na silang mga katulong. Sa bawat hiwa at bawat sangkap, na nilalagay niya may kasamang luhang pumapatak. Ito na ang huling ulam na lulutuin niya para sa lalaking mahal niya. Nang bumukas ang pinto ng mansyon, sinalubong ni Solen si Valerius, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pilit na galit. May kakaibang katahimikan na sa kanyang mukha. Bakit ang daming pagkain? Tanong ni Valerius. Mahinang sabi ni Solen. Happy birthday, Valerius. Natigilan ang binata. Napahawak siya sa kanyang sentido at tila ba doon niya lamang naalala ang petsa. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Valerius. Isang ngiting totoo, walang halong panunuya at puno ng gulat. Naalala mo pala. Kahit ako nakalimutan ko na. Yun lang ang nais ko. Ang makita ka ng umiti sa araw na to. Sagot ni Solen at sa unang pagkakataon, hindi niya kailangan magpanggap na masaya. Sapat na sa kanya ang sandaling yon. Habang kumakain ay kumuha si Solen ng isang bote ng mamahaling red wine. Sinalinan niya ang kanilang mga baso. Thorn, can we do something just for tonight? Tanong ni Solen habang nakatitig sa pulang likido sa kanyang baso. Let's pretend. Magpanggap tayo na tila masaya tayong mag-asawa. Magpanggap tayo na mahal natin ang isa't isa. Kahit isang gabi lang. Pagkatapos nito ay hindi na kita kukulitin pa. Tinitigan siya ni Valerius ng matagal, marahil dahil sa alak o dahil nga sa espesyal na gabing iyon, pero dahan-dahang tumango ang binata. Sige, isang gabi. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng chandelier, nagsimula silang uminom at mag-usap. Walang banggita ng kumpanya, walang banggita ng merger. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga bagay ng bata pa sila, hanggang sa ang mga tawanan ay mauuwi sa malaliman na titig. Inalalayan ni Valerius si Solen patayo at sa pagkakataong ito, hindi na ito ang lasing ni si Valerius. Ito ay isang lalaking tila tinutunaw ang sariling yelo sa kanyang puso. Sa loob ng kanilang silid, ang bawat haplos nito tila may dalang pangako. Dahan-dahang inalikan ni Valerius si Solen, isang halik na hindi pilit kundi puno ng pait at tila pag-ibig. Hinalikan ni Valerius si Solen, isang halik na hindi pilit. Sa gabing yon, naging totoo na ang pagpapanggap. Ang bawat haplos ni Valerius sa balat ni Solen ay tila nagsasabi na hindi siya nakakasuka. Ang bawat bulong ng pangalan ni Solen sa gitna ng kanilang pagnanasa ay tila awit na kay sarap pakinggan. Tila mahal nila ang isa't isa. Tila wala silang mga sugat na kailangan pang hilumin. Sa gitna ng init ng kanilang mga katawan, naramdaman ni Solen na sa wakas ay kahit sa parang ito lang naging kanya na si Valerius. May regalo ko sa iyo bukas, bulong ni Solen bago sila tuluyang lamunin ng antok habang nakayakap ng mahigpit sa bisig ng asawa. Kinabukasan nagising si Valerius sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Pakiramdam niya gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang galit at inis na laging naroroon ay tila napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Lumingon siya sa kabilang panig ng kama, inaasahan na makikita si Solen na mahimbing pang natutulog. Ngunit malamig na ang unan, wala na ang dalaga.
Solen? Tawag niya pero ang tanging sumagot ay ang katahimikan ng manson. Napansin ni Valerius ang isang maliit na box at isang makapal na envelope sa side table. May nakasulat sa itaas, "Happy birthday, Thorn. Here is the gift you've always wanted." Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang bawat salita, parang kutsilyong umiiwa sa kanyang puso. Sa loob ay ang mga annulment papers, pirmado na ni Solen sa bawat pahina, kasama nitong isang liham. "Thorn, sabi mo hindi ako sasaya hanggat nasa iyo ko. At sabi mo rin nasusuka ka sa akin. Mahal kita pero natutunan ko na rin mahalin ang sarili ko. Ayoko nang maging martir. Binibigay ko na sa iyong kalayaang matagal mo nang hinihingi. Wala nang merger, wala nang piritang kasal. Malaya ka na?" Binuksan niya ang maliit na box. Doon, nakalagak ang diamond wedding ring ni Solen. Ang simbolo sa lahat ng hirap at pagtitiis nito para lang mapansin niya. Napaupo si Valerio sa gilid ng kama, hawak ang mga papel. Ang regalong inaasahan niyang magpapasaya sa kanya ay siya palang dudurog sa kanya ng pira-piraso. Ngayon niya lang napagtanto na sa pag-alis ni Solen, dala nito lahat ng init at liwanag ng kanyang buhay. Malaya na nga siya, pero ang kalangyang yon ay tila isang malawak at madilim na bilangguan dahil wala nang nag-iisang babaeng nangarap na makasama siya habang buhay. Ang bawat segundo ay tila isang oras para kay Valerius habang pilit niyang pinoproseso ang mga papel na hawak niya. Ang katahimikan ng manson na dati pilit niyang hinahangad ay tila naging isang dambuhalang kabaong na sumasakal sa kanya. Ang annulment papers, ang singsing na iniwan sa side table, lahat ng yon, nagsusumigaw na isang katotohanang huli na nang mapagtanto niya. Mahal niya si Solen. Dali-daling bumangon si Valerius. Hindi niya na nagawang magsuot ng tsinelas o ayusin ang sarili. Ang kanyang puso'y kumakaba ng napakabilis. Isang uri ng kaba na hindi niya naramdaman kahit sa pinakamalaking business deals ng kanyang buhay. Takot, yon ang nararamdaman niya. Takot na baka sa paglabas niya ng pinto ay wala ng anino ng babae na nagbigay kulay sa kanyang madilim na mundo. "Solen, Solen, nasaan ka?" sigaw niya habang binubuksan ang bawat pinto sa ikalawang palapag. Madaming bagay ang pumapasok sa isip niya. Ang bawat masasakit na salitang binitawan niya, ang bawat pagtaboy niya sa mga pagkain ihanda nito at ang gabing sinabi niyang nasusuka siya rito. Bawat alaala parang isang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang konsensya. Paano niya nagawang saktan ng nag-iisang tao na tanging hiling lang ay mahalin siya? Tumakbo siya patungo sa kabilang wing ng manson, sa malawak na walk-in closet kung saan nakalagak ang kanilang mga gamit. Pagpihit niya sa pinto, napatigil siya. Doon sa gitna ng silid, nakita niya si Solen. Nakaluhod ang dalaga sa sahig sa tabi ng isang malaking maleta. Ang kanyang mga balikat nanginginig sa bawat pigil na hikbi. Hawak-hawak niya ang isang polo shirt ni Valerius, ang polo na sinuot nito kagabi, at tila nalalasap ang amoy nun bago to tuluyang itiklop at ilagay sa bag. 6:00 pa lang ng umaga, akala ni Solen tulog pa ang binata. Dahil Sabado at walang pasok sa opisina, alam niyang karaniwang 12:00 na ng tanghali kung bumangon si Valerius kapag ganitong weekend. Binalak niya na umalis ng maaga para di na sila magkaharap pa at di na madagdagan ang sakit na nararamdaman niya. Sa totoo lang, nahirapan si Solen na bumangon ng madaling araw. Ang pagod ng kanyang katawan mula sa kanilang intimate na gabi at ang mahigpit na yakap ni Valerius habang sila'y natutulog ay tila mga kadenang pumipigil sa kanya. Ilang beses siyang nag-alinlangan. Ilang beses siyang napatitig sa mukha ng asawa habang natutulog ito, ngunit nanaig ang isipin na wala siyang pawang sa puso nito kapag gising na ito. "Solen," mahinang tawag ni Valerius. Ang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Nagulat ang dalaga. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at pilit tumatayo, bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Thorn, gising ka na pala. Paalis na ako. Nakita mo na ba ang regalong iniwan ko?" Hindi sumagot si Valerius. Sa halip ay mabilis siyang umakbang papalapit at bago pa makaiwas si Solen, hinila niya na ito sa isang napakahigpit na yakap. Isang yakap na tila ba natatakot siya na kapag binitawan niyang dalaga ay maglalaho to na parang bula. "Thorn, ano ba? Bitawan mo ako," pagmamakaawa ni Solen. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. "Binibigay ko ng gusto mo, di ba? Malaya ka na. Hindi mo na kailangan magpanggap." "No, Solen. No," mariing sabi ni Valerius.
Siniksik niya ang kanyang muka sa leeg ng dalaga. I was a fool. I was a damn fool, Solen. Please don't leave. Huwag mo akong iiwan. Bakit? Para saktan mo ulit ako? Para sabihan mo ulit akong nakakasuka ko? Hikbi ni Solen. Ang kanyang mga kamay ay pilit na tinutulak ang dibdib ni Valerios, ngunit mas lalong hinigpitan ng binata ang yakap. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng mga laso na sinabi ko. I said those things because I was scared, Solen. Scared because you were the only one who could get under my skin. Scared because I was starting to lose control whenever you were around. Pagsusuma mo ni Valerios. Ang sariling mga mata ay nagsisimula na ring mangilid ang luha. Hinarap niya si Solen. Hinawakan ng magkabilang pisngi nito at pinunasan ng mga luha gamit ang kanyang mga daliri. I don't want those annulment papers. I don't want that ring inside the box. I want it on your finger. I want you here in this house, in my life. Tinitigan siya ni Solen, naghahanap ng anumang bakas ng panloloko pero ang nakita niya ay ang Valerios na wala ng suot na maskara. Solen de Villaluz. No, Solen Montemayor, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa wakas ay sambit ni Valerios. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero ang alam ko lang, hindi ko kayang huminga sa bahay na to kung wala ka. Please, stay with me. Not because of a merger but because of your father. Because I can't imagine my future without you. Napahagulgol si Solen at sinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni Valerios. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pagod sa gawaing bahay at ang lahat ng ngapli ng mga salita ay tila unti-unti natutunaw sa init ng yakap ng binata. Totoo ba yan, Thorn? Hindi mo ba ako tinataboy? Never again, Solen? Hinding-hindi na kita bibitawan. Pangako ni Valerios bago dahan-dahan na idinampi ang bahagi ng kanyang labi kay Solen. Isang halik na hindi na nga bahagi pa ng isang pagpapanggap, kung hindi ng isang selyo ng isang bagong simula na puno ng tunay na pag-ibig. Sa loob ng silid na iyon, sa gitna ng mga nagulong gamit at bakas na maleta, natagpuan ni Solen at Valerios ang hiyas na matagal na nilang hinahanap. Ang pag-ibig na hindi binili kung hindi kusang sumibol sa gitna ng unos. Isang linggo matapos ang madamdaming pagtatapat ni Valerios, isang pamilyar na sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon. Lumabas si Solen para salubungin ang kanyang kaibigan na si Ciprian. Ngunit sa pagkakataong to, hindi si Valerios ang humarap ng may galit. Sa halip, nanatili ang binata sa tabi ni Solen. Ang kamay, protektadong nakapulupot sa bewang ng kanyang asawa. Aalis na ako, Sol? Bungad ni Ciprian. May pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga bagahe nasa likod na ng kanyang sasakyan. I'm heading back to Europe to manage our shipping lines there. Siguro kailangan ko rin ng bagong environment. Lumapit si Solen, binigyan ng isang huling yakap ang kaibigan. Ciprian, salamat sa lahat. Salamat sa pagiging sandigan ko nung akala ko wala na akong kakampi. Huminga na malalim si Ciprian at tumingin kay Valerios. Alagaan mo siya, Montemayor. Akala ko nung una may puwang ako. Akala ko sa pagdurog mo sa kanya, akong bubuo sa kanya. Pero narealize ko kahit gaano ko siya kagusto, ikaw lang hinahanap ng puso ko. Don't give me a reason to come back and take her away from you. Tumango si Valerios. Ang kanyang tingin, seryoso pero may respeto. Hindi na mangyayari yon, Ciprian. Safe siya sa akin. Nang umalis si Ciprian na iwan ng mag-asawa, payapang nakatingin sa abot tanaw. Ang kanilang kasal na dati ay isang malamig na pirmahan lamang, muling binasbasan sa isang pribadong seremonya. Puno ng bulaklak, tawa at tunay na sumpaan sa harap ng Diyos at kanilang mga pamilya. Ilang linggo ang lumipas. Isang madaling araw biglang nagising si Solen. Hindi dahil sa masamang panaginip, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam sa kanyang sikmura. Mabilis siyang bumangon at patakbong nagtungo sa banyo. Napahawak si Solen sa lababo habang naduduwal. Pakiramdam niya umiikot ang paligid at tila hindi matanggap ng kanyang tiyan ang kahit anong hangin. Matapos ang ilang minutong pakikipagbuno sa nararamdaman, dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa salamin. Isang hinala ang pumasok sa kanyang isip, isang hinalang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Kinuha niyang isang maliit na kahon mula sa cabinet na binili niya noong isang araw nang mapansin niya huli na ang kanyang buwanang dalaw. Nang lumabas ang resulta, napaupo si Solen sa sahig ng banyo.
Ang kanyang mga kamay nakatakip sa kanyang bibig habang ang mga luha ng kagalakan ay nagsisimulang dumaloy. Bumalik siya sa kwarto kung saan mahimbing pang natutulog si Valerios. Dahan-dahan siyang sumampa sa higaan at marahang niyugyog ang balikat ng asawa. Thorn, gising! Bulong niya. Nagmulat ng mata si Valerios. Paos ang boses. Solen, maaga pa, baby. Bakit ka gising? Masama bang pakiramdam mo? Agad bumangon ang binata. Baka siyang pag-aalala na naging otomatikong reaksyonan niya tuwing may kinalaman kay Solen. May regalo ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Solen. Bagaman nanginginig ang kanyang boses. Regalo? Wala namang okasyon. Hindi na pinatapos pa ni Solen ang sasabihin ng asawa. Nilabas niya ang isang maliit na pregnancy test kit mula sa kanyang likuran at nilapag to sa palad ni Valerios. Nanlaki ang mga mata ni Valerios. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya habang nakatitig sa dalawang pulang guhit na malinaw na nakaguhit sa kit. Isang positibong resulta. Positive, bulong ni Valerios. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Solen, buntis ka? Tumango si Solen habang tumatawa sa gitna ng luha. Magiging daddy ka na, Thorn. Magkakaroon na tayo ng sarili nating pamilya? Hindi na nakapagsalita si Valerios. Sa halip, hinilan niya si Solen sa isang napakahigpit na yakap at pinasabugan ng halik ang buong mukha ng dalaga. Thank you, Solen. Hindi ko akalain na magiging ganito ko kasaya. Sinandal ni Valerios ang kanyang ulo sa tiyan ni Solen. Tira nakikipag-usap na sa maliit na buhay sa loob nito. Hello, little one. Hindi mo alam kung gaano ko kaswerte sa magiging mommy mo at pangako hindi ko kayo pababayaan. Sa gitna ng sikat ng umaga at unti-unting pumapasok sa kanilang silid doon na buo ang isang perpektong larawan. Si Solen de Villaluz Montemayor, ang reynang minsang naging martira ay natagpuan na ang kanyang tunay na trono. Sa piling ng lalaki na natutong tumingin sa puso kaysa sa yaman at si Valerios Thorn Montemayor. Ang haring minsang naging bato ay natunaw na ang puso sa harap ng tunay na pag-ibig. Ang kanilang kwento ay hindi natatapos dito. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking kabanata. Isang kabanata na puno ng tawa na isang sanggol, init ng isang tahanan at pag-ibig na hindi na muling maglalaho. Ang kwentong ito ni Solen at Valerios ay nagsisilbing paalala na ang tunay na pag-ibig hindi kailanman dapat pinipilit o minamadali. Dahil ang anumang bagay na pinupuwersa ay madalas na nagresulta sa sakit at pagkakasakal. Sa huli, ang love waits ang nananatiling pinakamagandang filosofiya kung saan ang tamang panahon at paghilom ng puso ang nagbibigay daan sa isang tapat at kusang pagmamahalan. Maraming salamat sa inyong masugid na pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa mga luha ng pagtitiis hanggang sa tamis ng tagumpay, isa muling karangalan ang maibahagi sa inyo ang aral ng pagpapahalaga sa sarili ay ang unang hakbang upang tuluyan tayong mahalin ng iba. At hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, naway baunin ninyo ang pag-asa na laging may bahaghari matapos ang anumang unos sa pag-ibig.